Update ko lang kayo tungkol doon sa first vaccination ni Tala. So today is Saturday, gabi na. Kahapon po yung kanyang vaccination. First vaccination niya Friday. So nga pala si Tala ay nasa mga 11 weeks and 6 days na siya. Pinanganak siya ng Ang hirap talaga ma-friend. Kanina pa ako. Alam mo na kailang take na ako. Like sure no? So ayun na nga kaibigan. Simula nung umuwi kami from City Vet kahapon, wala nang tigil ang kanyang pagsusuka. Every now and then, hindi siya mapakali. Talagang, alam mo yun, makapagpahinga. Kunyari, makakahiga lang siya ng mga 20 to 30 minutes. Susuka na naman siya, ganyan-ganyan. So ako, syempre, kinabahan din ako kasi first time ko ba na naka-encounter ng ganito dahil yung mga aso ko naman, puro yan sila mga askal. At never kong naranasan sa kanila yun. Wala akong naranasan ganyan. Or mayroon lang yung konting, parang tumahimik lang sila. Yung parang malungkot lang ng mga ilang oras. Tapos paglipas ng 5 hours okay na sila, pero ito talagang nagulat ako kasi hanggang gabi, naku day, ang nangyari kinabukasan sabi ko, kapag bukas ay hindi pa rin tumigil ang kanyang pagsusuka, antayin natin ng hanggang Sunday. Sabi ko, di pang 2 days na yun, diba, Saturday, Sunday, ganyan. Basta hindi siya magtae kako, nagtae ma friend. Ang kanyang inebak ay dugo. Sus ko, kinabahan talaga ako dahil kasi ang sabi nung doktor doon sa City Vet na basta bantayan nyo lang siya kasi kapag sumuka at nagtae, it's a bad sign. Sabi ganyan. Sabi ko, hala, paano natin yan madala doon sa City Vet? Isarado man kay weekend. Sabi ko, hindi, kinabahan ako kasi syempre meron ng dugo. Tapos nung nilinis ni Hannah, mayroong bulatsay. Kasi nga, pinagsabay namin ang deworming at saka vaccine. Sabi ko, anak ko, dalhin mo na yan doon sa private. Diyan lang, malapit sa amin sa labasan. Dalhin mo na. Sabi nila, mahal pa naman doon yung check-up, yung gamot, yung kayaan mo na. Kahit, at least kahit papaano, matulungan natin siya. Kasi, paano naman kung ikaw yan, di ba? Kunyari ako, sukatay ka na, syempre, di ba? Ikabahan ka, may buhay din naman yan. Kaya sabi ko, dalhin mo na doon. Dinala na niya doon. Pagdating doon, syempre, alam mo naman ang private vet, talagang tatagain ka talaga sa mga presyohan. So yun, pagdating doon, sabi nung doktor, ang kanya daw assumption is parvo. Ang kanya assumption, sabi ko, ha? Paano magka-parvo? Never naman yan siyang, kumbaga lumabas lang yan siya nung kinuha ko siya doon sa kanyang, sa kanyang mama. O, kailan lang yun? Wala pa yan siyang, magwa 1 week pa lang siya sa amin ngayong Tuesday. Tapos sabi ko, ha? Paano nagka-parvo? Tapos yung dinala ko naman yan dito sa bahay, hindi naman yan nakasalamuha sila aki, like, lapitan sila aki, ganun. Hindi. Kumbaga nakasalamuha lang niya, yung kapatid niya rin na pumunta dito. Hanggang kanina si Butchok. Kasi iniwan mo na dito ni Mother. Ngayon, pinauwi ko na dahil nga nun siya nangyari sa kanya na ang sabi ng doktor, assumption is parvo. Sabi ko, nako, kung parvo yan, baka mahawa si Butchok, kaya pauwiin na, kaya natin niya na kanina. So ngayon mga kaibigan, ganun ngayon nangyari. Ang sabi ng doktor, kailangan daw siya na mag-run ng mga test para talagang ma-sure kung parvo siya. So hindi pa talaga siya sure na parvo, pero yun ang kanyang assumption base doon sa mga symptoms. Like, yung kagaya nung, yung kanyang itsura, yung amoy ng suka niya, at saka yung sa ebak, ganyan-ganyan. Nako, ang sabi ko, tinanong ko yung doktor, magkano naman babayaran do kung sakasakaling mag-run ng mga test, ganyan-ganyan. So, medyo may kamahalan. Tapos, sabi niya, kailangan din siyang i-admit. So, ibig sabihin, iiwan siya sa clinic. Sabi ko, ha? Magkano po yung, siyempre, kailangan mong tanungin, magkano day? Kaya ako, wala naman tayong kapirahan. Diyos ko, sabi niya, ang per day po sa clinic, ma'am, is 1,000. Ko, ha? Mag-sure. Ganun pala kamahal. Sabi ko, ganun ba? Naku, iuwi na lang muna namin. Maaari na lang pong bigyan ng yung take-home meds, kumbaga. So, ang unang ginawa ng doktor kanina is, dinurukan siya for kasi dehydrated na siya masyado dahil wala na nga siyang kinain, walang ininom, suka lang ng suka, tapos wala namang sinusuka. Yung suka lang niya puti, yung parang bula. Basta, ganun lang yung suka niya. Although parang may pagka-slimy, sabi ko, baka naman plema. So, ganun. Pinuwi kanina mga oras sila pumunta doon. 11, nakarating sila dito sa bahay. Mga magfo-4. Magfo-4? Ay, no. Magtuto at 11. Basta mga ganyan, 2 hours din yun. Tapos sabi ko, i-separate mo muna siya.
ng stay kasi kailangan i-isolate siya, no? Dahil kung parbo man, dahil assumption ngayon ni doktor, kung parbo man, maaring mahawaan yung ibang mga aso kasi grabe pa naman ang pagkalat ng bakterya, kung baga parang COVID sa tao ba. So, separate muna, tapos si Butchok, pinauwi na namin doon kay mother, kaya hinatid niya na kanina. Tapos, nag-disinfect na rin kami dito sa bahay kasi hindi natin masabi kung parbo nga talaga kasi ang sabi nung kanyang original mom, ang amoy daw ng parbo, amoy kalawang, mga ganyan-ganyan. Kasi never kong na-experience as in, at hindi ko pinangarap na experience, no. Sa kadami kong asong na-handle, na alagaan dito sa bahay, simula panganak, hanggang lumaki sila, hanggang pinakawalan ko na sila, na inampo na sila. Never kong naranasan na pinavaksin sila, na nagsukatai, at never kong naranasan nagkaparbo na aso. Kung sakasakali, itong first time, kung kinabahan talaga ako. Tapos sabi nung original mom, sabing ganyan na, ate, kapag sakaling parbo talaga yan, i-prepare nyo na lang yung mga sarili nyo. Sabi niya ko, ha? Oo, kasi hindi na yan siya abutin bukas. Why, Lord? Hindi baka naman allergic reaction lang yun sa vaccine kasi maaring mga ganun, search ko din ba. So, ngayon, sabi ni Lingling kasi pangalan, no? Pinagkuhanan ko nitong aso. Kasi yung parents nito, yun yung may-ari si Lingling. So, tsaka, never kasi siya talagang nakasalamuhan ng ibang aso. Kaya hindi nyo iniisip ko paano ganyan. Tinanong ko rin yung doktor. Sabi niya, Mami, maari kasi na maari daw na meron na talaga siyang parvo. Sabi ganyan, maari pa lang ha, assumption pa lang. Maari meron na siyang parvo. Pero na-trigger lang nung nagkaroon na siya ng vaccine. Tapos ang sabi, sana napavaksin nyo na siya nung 6 weeks pala. Di pala 3 weeks. Nung 6 weeks siya, dapat napavaksin nyo na siya. Marami daw maaring mga makaapekto, kagaya ng anxiety, yung paglabas. Basta marami daw. Sabi, makaamoy lang daw ng ebak ng ibang aso. Maaring mag-cause din yun. Sabi ko, ha? Ang naamoy lang naman yung ebak ng kapatid niya lang. So, yun, ang sabi nung nilingling na painumin daw namin ng itlog, fresh egg. O di si Hana, nagpractice na siya sa kanyang pagiging nurse. Pinainom niya kanina, tapos isinuka para daw maisuka. Syempre, hindi ko man alam yung mga yan. May nagsuka naman siya. Tapos meron din siyang gamot, meron siya for dehydration, meron siyang vitamins, may antibiotic. Yung ngayon, gabi, mga 9 o'clock, pinainom ulit namin ng itlog, pangalawang beses. So, naisuka niya na. So, after niyang naisuka, pinakain namin siya. Simula pa kagabi, hindi siya kumakain. So, ang ginawa ni Nurse Hana, nurse na talaga yan si Hana, sinay-range niya. Kung binlender namin yung pagkain niya, kanin lang, tapos konting meat, ganyan. As binlender, pero talagang ayaw niyang pero kahit pa paano may pumasok, ganyan. Tapos ngayon, ayan na siya. Ang feeling ko naman, mukhang makakasurvive ito kasi ikumpara ko kahapon at ngayon. Kahapon kasi, hindi to siya nakakatulog ng lagpas ng 30 minutes. Ang nangyayari dito sa kanya, natutulog siya mga, kunyari naka 15 to 20 minutes na siya, ganyan. Babangon na naman siya, magsuka ngayon. Hindi siya palagi nagsusuka. Mukhang okay siya, no? Mukhang lang to, hindi to parbo. Allergy lang siguro yun sa kanyang sa vaccine. So ayun, gaalala din ako, syempre first time ko na ganito kaliit na aso ba, maliliit na klaseng aso. So yun, dito muna siya mga friends. Syempre ang kanyang gamit ay ang aking jacket. Ito din ang gamit ni Aki noon. So dito muna siya sa area dito. Bibilhan ko siya ng yung kama na kagaya kila Aki. Kaya kailangan tomorrow ay in-expect ko na maging okay na siya para mabili na natin ang kanyang kama. At syempre, kapag hindi naman kapag, alam ko bukas buhay pa to, ang magiging pangalan niya na ay Miracle. Di ba? Kasi nalagpasan niya yan. Pero I'm so sa tawag nito, hopeful na malagpasan niya yan. Parang hindi talaga yan parvo. Ano lang ito? Allergy reaction lang siya. Siguro may ganun ang parehas lang siguro amoy, pero yun nga, never ko namang naranasan. Pero shout out yan sa mga nakaranas na ng mga alagang na parbo, no?
Comment down below kung anong masasabi nyo, anong ano. So, yun lang mga kaibigan. I'll update you tomorrow, Sunday, kung anong mangyari sa kanya. Ganyan, syempre, update ko kayo, ha? Medyo mahaba-haba tong vlog natin. Kwentuhan lang kasi ito, mga kaibigan. So, kung gusto mo ng ganitong klaseng entertainment, kung entertainment ba ang tawag nito sa iyo, makinig ka muna sa akin. Please subscribe and like. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow. Bumangon na! Bumangon na! Kaya ang pangalan niya ay Miracle! Siya na si Miracle! Hello, Miracle! Hello! Ang galing-galing ni Lord! Hindi ka na, mag-inom ka na ng gamot. Tignan mo, Pot. Pumunta na siya sa kama, Pot. Gusto na niya umakyat doon. Hala, nakakatuwa. Pero tumae siya, basa pa rin eh. Ay, ano, okay ka na? Wow! Wow naman! Wow naman yan! Gusto na niya pumunta sa kama. So, ayun mga friends, mukhang energetic naman siya this morning, Sunday na ngayon. Pero kailangan pa rin siyang ibalik doon sa clinic kasi kailangan siyang turukan nung kanyang antibiotic at mag-check up ulit ni doktor. So, dinala na ni Hana. At ito na siya, nung pagdating, ayan, ganyan na naman, matamlay na naman siya mga friends, at nakadalawang ebak na siya, nakatatlong suka na rin. So, continuous pa rin ang monitoring namin sa kanya, hindi pa rin siya nakakakain on her own, kailangan pa rin naka-syringe. So, kailangan talaga kapag ganito, laging hydrated dapat ang ating mga puppies. Yun lang mga friends, I'll update you in upcoming days. Sana maging okay na si Miracle liit. Yun. Thank you for watching. I'll see you next time.